Malalim na ang gabi sa Hacienda Luisita. Si Lando, isang bagitong manggagapas, ay naglalakad sa gitna ng tubuhan. Sa kabila ng babala ng mga matatanda tungkol sa mga multo at sumpa sa lugar, hindi siya nagpatinag. Mga kwento lang yan para takutin tayo, sabi niya sa sarili habang hawak ang kanyang itak. Wala akong panahon para matakot. Kailangang matapos ang trabaho. Tahimik ang paligid nang biglang humangin ng malakas. Napahinto si Lando. Sa paligid ng tubuhan, tila may mga matang nakamasid sa kanya. Maya-maya, narinig niya ang mga bulong na pinalalamig ang kanyang katawan. Katarungan. Lupang para sa amin. Nagpatuloy siya sa paggapas, ngunit ramdam niya ang bigat ng hangin sa bawat hakbang. Hangin lang to, bulong niya sa sarili, pilit pinapakalma ang takot. Ngunit habang papalapit sa gitna ng tubuhan, biglang lumitaw mula sa dilim ang anyo ng isang babae. Punit-punit ang damit nito, duguan, at ang matay tila tumititig sa kanyang kaluluwa. Alam mo ba ang nangyari dito, Lando? Tanong ng babae. Nanigas si Lando. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sa likod ng babae, unti-unting sumulpot ang iba pang multo, mga sugatan at dugo ang manggagawa. Ang ilan sa kanila'y may hawak na karit, habang ang iba'y may bitbit na sulo. Hindi sila gumagalaw, ngunit ang kanilang presensya'y nagpapalapit ng lamig sa katawan ni Lando. Pinatay nila kami dahil ipinaglaban namin ang lupa. Huwag mong gayahin ang kanilang kasakiman, sabi ng babae habang lumapit sa kanya. Biglang nag-iba ang paligid, ang gabi na puno ng putukan, sigawan at amoy ng dugo. Nang magising si Lando mula sa kanyang pagkaantala, nakita niyang hawak niya ang isang baril. Nataranta siya. Ano to? Hindi ko to dala, sigaw niya. Sa paligid niya, ang mga multo ay biglang naging parang buhay. Bumalik ang eksena ng masaker. Nakita ni Lando ang mga sundalo. Pinagbabaril ang mga manggagawang nagproprotesta. Ang lupa'y puno ng dugo at ang sigawan ng mga tao'y tila humahati sa katahimikan ng gabi. Ang bawat putok ng baril ay parang pumapasok sa puso ni Lando. Ngunit may isang kakaiba. Habang tinitingnan ng mga multo, unti-unting nagbabago ang kanilang mga mukha. Hindi ito mga estranghero. Isa-isang lumitaw ang mga pamilyar na anyo. Ang kanyang tatay, nanay at kapatid. Ipinagbili mo kami, sabi ng babae, na ngayon ay nagpakilalang kanyang ina. Ikaw ang dahilan kung